Bunsod ng mababang basic literacy rate sa katimugang bahagi ng bansa, gayon din ang datos ng mga nakakagraduate sa senior high school na hindi nag-improve ang kanilang literacy at competency. Target ngayon ng sektor ng edukasyon na pataasin ang functional literacy rate ng mga estudyante. Batay sa datos ng Functional Literacy, Education and Mass Media Survey ng Philippine Statistics Authority, 70% ng populasyon ay categorized bilang functional literate. Ayon kay Gatchalian, bagamat bahagyang mataas ang porsyento ng naturang literacy category, hindi dapat maging kontento rito at pagtunan pa ng pansing ito ay tumaas. Sa ilalim ng bagong basic literacy measure, napapaloob dito ang read, write, understand and compute. Habang sa functional literacy naman, level up ang kakayahang umintindi sa mas malalim na paraan o comprehension. Kabilang naman sa 10 probinsyang may mataas na bilang ng basic illiterate o yung mga hindi pasok sa pamantayan ng basic literacy na nabanggit ay ang Tawi-Tawi, Basilan, Davao Occidental, Northern Samar, Sarangani, Samar, Samar del Sur, Zamboanga del Sur, Sultan Kudarat at Lanao del Norte. Samantala, batay sa karagdagang datos na iprenesenta sa pagdinig, nasa 21% naman ng mga nakagraduate ng senior high school sa buong bansa noong 2024 ang hindi functional literate. But they cannot read, they cannot understand and comprehend a simple story. That should not happen. The very basic goal of basic education is to become functionally literate. That's non-negotiable yan eh. So meaning your comprehension is deeper, your comprehension is wider. There should be no more frustrated readers by that level. But I like I said, I keep on repeating this. I saw that with my own eyes, that they reach junior high school and they're still non-readers or frustrated readers. Dahil dito, pinatitiyak ni Gatchalian na walang estudyanteng dapat na ipag-graduate ng hindi naaabot ang pamantayan ng functional literacy. Tugon naman ng Department of Education, kanilang ilulunsad ang intervention program kung saan tatargetin ang mga naturang probinsya na mabigyan ng sapat na funding at atensyon upang matugunan ang problema sa edukasyon. Bukod dito ay ipinasisiguro rin ng senador ang expertise at effective strategies ng bawat guro upang matiyak ang maayos na pagtuturo ng mga ito sa mga bata dahil makakaapekto ito sa pagkatuto at kompetensi ng mga estudyante. Pagbibigay diin pa ng senador na kapag nakawala na sa education system ang mga mag-aaral, mahihirapan ng masolusyonan ang naturang problema kaya't mainam na ma-address na ito kaagad habang nasa DepEd level pa lamang. Ang pagtugon din umano sa naturang literacy problem ay isa ring solusyon sa kahirapan. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.